Ako nga aming birthday, iti bulan ng Nobyembre, na imbag ti panangkasangayo. Binibiro yata ako ng governor dahil pagpasok dito sabi, itong grupong ito ay puro grupo ng senior citizen. Wala naman ako makitang matanda dito. Saan? Nakaalis na yata yung mga senior citizen at iniwan na din dito yung ating mga teenager para makapag-celebrate kasama natin. Happy birthday sa inyo lahat. At napakaganda itong ginagawa ni Governor John Ebdane dito sa kanilang sa inyo na nagkaroon tayo ng birthday party. Hindi lamang para sa senior citizen, marami pa rin premyo binibigay. Kapag umabot kayo ng 100 years young, mayroon pang premyo. Marami, baka malugi ang probinsya baka ganyan ang gagawin dahil ang Ilocano matagal mabuhay. Basta't kumakain ng maraming pakpit at saka wag masyado yung bagnet, makikita rin mo hanggang 100 kayang-kaya. Kaya mabutit nakikita natin na hanggang ngayon. Dahil pagka-ikot-ikot naman natin, alam naman natin ang ating mga senior citizens ay napaka-aktibo pa rin. At yan ay ugali ng mga tiga-norte, yan ang ugali ng mga Ilocano. Ayaw mag-retire. Para sa Ilocano, dinenervyos. Pagka na-retire, hindi ko natatagal. Kaya hanggang makikita ninyo mga Ilocano, hanggang kahit anong edad na may bago ng trabaho, may bago ng sinasabing nag-retire na sa trabaho nila, nandiyan pa rin, umiikot pa rin, nai-involve pa rin, at tumutulong pa rin. At yan ang napakalaking pagsasalamat. Kami na naging leader na Ilocano sa Ilocandia ay maging napakalaking asset ng ating mga senior citizens. Dahil nga, kagaya ng sabi ko, kahit na sila ay sabihin natin may edad na, sinasabi natin ituloy-tuloy pa rin ang kanilang serbisyo, hindi lamang para sa inyong sarili, hindi lamang para sa inyong pamilya, kung hindi sa inyong probinsya at ang ating minamahal na Pilipinas. Kaya ko nang sabi ni Congressman, ako ay tumatakbo bilang vice-presidente para sa darating na halalan. Masama nga loob ng mother ko sa akin at sabi niya, bakit hindi ka tumakbo ng presidente? Yun ang gusto niya. Sabi ko, ma'am, 3 years old pa lang ako, sinasabi mo na sa akin yan. Kaya dahan-dahan lang, sabi ko, ano nga, hindi ba ang usong kasabihan ngayon, sa tamang panahon tayo ay dapat. Pinapakinggan ko si Gob at pinapakinggan ko yung kanyang 5 tanong. At talagang sa akin palagay, tama nga naman yung listahan na yun. At importante yan ang mga tanong kapag may dumarating at kumakampanya at naging kandidato at hinihilingan ninyong suporta at ang inyong tulong. Tama yun na kailangan natin malaman kung ano pa talaga, unang-una, ang pagkatao ng bawat kandidatong umaharap sa inyo. Paano niyo malalaman? Malalaman ninyo kapag tignan ninyo ang naging karanasan, ang naging performance, ang naging kakayahan ng isang kandidato. Makikita ninyo kung saan siya nanggaling, kung ano yung kanyang ginawa. Ano ang hinaharap natin ngayon dito sa ating bansa? Ano ang sitwasyon natin dito? Naririnig natin lagi sa ating mga namumuno, mga economic managers, lahat ng ating matataas na opisyal, na tuloy-tuloy daw na yumayaman ang Pilipinas. Tuloy-tuloy daw na lumalaki ang ating ekonomiya. Ngunit kapag tayo umiikot at kinakausap ang mga pangkaraniwan na mamamayan, ay parang hindi nila nararamdaman yung yaman na yan. Totoo nga na may yaman na pumapasok sa ating bansa. Ngunit hanggang ngayon ay hindi nararamdaman
dito sa grassroots level, dito sa baba, at dito, at parang yumayaman lamang yung mga mayaman na at yung mga malalaking korporasyon. Ang galing ng Pilipino, ang husay ng Pilipino. At tayo ay kinikilala hindi lamang na dito sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo. Kaya naman, nakita naman ninyo, lalo na dito, galing sa atin, ang dami-daming OFW na kapag sila'y nag-apply ng kahit anong trabaho sa abroad, pagka nakita ng mga employer, mga amos, niya sabi, ay kung Pilipino yan, unahin natin yan. Priority yan dahil magagaling yan. Dahil kinikilala na tayo ang husay natin, ang sipag natin, ang babait natin. At tayo ay kinikilala na ang pinaka magaling na OFW, kaya halos 9 milyon na ang OFW natin na bumubuhay sa ating ekonomiya. Ngunit, kinikilala tayo sa buong mundo, ngunit hindi pa natin nakakamtan ang pangarap na hinahabol ng lahat ng ating kapwa Pilipino. At kaya, paano kaya nangyari yun? Hanggang ngayon, naririnig pa rin natin kapag kinakausap natin ang taong bayan, ay naririnig pa natin ang pare-parehong reklamo, pare-parehong pagkukulang na hinaharap nila sa pang-araw-araw. Araw-araw, hinaharap pa rin. Ngayon, lalo ngayon, ay nagiging problema ang droga. Na alam niyo bilang politika, matagal na ako nagpapasurvey. Alamin, ano ba iniisip ng tao? Ano ba yung kanilang problema sa pang-araw-araw nila? Sa labis na 25 taon na ako'y nagpapasurvey, ngayon pa lang lumabas na ang unang problema ay ang illegal na droga. Ito ang kriminalidad. Ito ay isa sa pinakamalaking hinaharap natin na problema dahil hindi lamang sinisira ang buhay ng ating mga kababayan, kung hindi sinisira din ang ating kinabukasan dahil ang kanilang mga binibiktima ay hindi lamang yung mga nagtatrabaho, kung hindi ang kanilang talagang pinupunteriya para bentahan ng illegal na droga ay ang kabataan. Kung tayo ay tanggap natin ang kasabihan na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan, ay sinisira nila ang pag-asa at kinabukasan ng Pilipinas. Kaya't napakalaking problema. Bakit hanggang ngayon hindi pa natin mabigyan ng solusyon yan? Ngayon, sinasabi ng ating mga kababayan, yan din yung pataas ng presyo ng bilihin. Paano natin aayusin yan? Dati meron tayong sistema sa gobyerno na kapag may pondo ang gobyerno, ang gobyerno ang bumibili ng mga produkto, ng mga ani. Pag panahon ng pag-harvest season, bumibili ang NFA noon. At para tumaas ang presyo ng produkto, para naman hindi maghirap ang ating mga magsasaka. Tapos, pagka meron ng nabili ang gobyerno, ito naman ay pinagbibili sa taong bayan sa presyo na tinatawag na farm gate price, para kang namili doon mismo sa magsasaka kung bumili. Kaya, bakit yung sistema ay nawala? Bakit lahat yan ay hindi na natin nararamdaman? Iba sa inyo, sa palagay ko, naalala pa ninyo yung Kadiwa Store, naalala pa ninyo yung mga ginagawa na mga KKK, mga livelihood, yung mga proyektong ganyan. Nakikita natin ngayon ang pagkukulang sa agrikultura. Hindi tayo natutulungan pagdating sa agrikultura. Meron akong natuklasan. I discovered a very disturbing statistic in one of the hearings that we conducted in the Senate, na nakita namin na ang irrigated area ng buong Pilipinas ay mas maliit ngayon sa 2015 kaysa noong 1986. Ibig sabihin, mula noong 1986, imbis na nadagdagan ang patubig, ito ay binawasan. Dahil pinabayaan yung mga sira na hindi ayusin at walang ginawang bago. Paano ngayon magiging masigla ang sektor ng agrikultura sa ating bansa? Dahil sa edukasyon, nakikita natin ay walang suporta ang ating mga guro. Kaya naman, pababa ng pababa ang ating literacy rate. Kung may panahon na tayo sa Pilipinas ay ang pinakamataas na literacy rate sa buong Asia.
Tayo ang pinakamagagaling na mag-English. Hindi pagka nasa labas ng Europe, ng Inglaterra, sa labas ng Amerika, tayo na ang pinakamagagaling mag-English. Kaya naman tayo ay sumikat. Kaya naman yung OFW nga ay kinikilala. May panahon na tayo ay, balik tayo sa agrikultura, tayo ay nag-e-export ng bigas. Ngunit ngayon, ano nangyari sa net exporter of rice na Pilipinas? Tayo ngayon, ang Pilipinas ngayon, ang pinakamalaking importer ng bigas sa buong mundo. Paano nangyari yan? Dahil napabayaan. Kaya nakakapagtaka kung minsan, pag inisip natin, etong kakulangan ng progreso, lalo na pag napunta sa mga nangangailangan, napunta sa mga mahihirap, paano nangyari ito? At alam naman natin, kayang-kaya ng Pilipino ayusin ang kanilang pamumuhay, ayusin ang kanilang pamahalaan. Bakit nagkukulang ang serbisyo na idinudulot at dinadala ng ating pamahalaan sa taong bayan? Sa aking pananaw, dahil pinagmamasdan ko na itong sitwasyon na ito sa ilang nakaraan na taon at sa ilang na nakaraan na administrasyon. Sa aking pananaw, nangyari ito dahil may pagbabagong isip na pumasok sa ating mga leader dito lalo na sa mga matataas na posisyon ng gobyerno. Imbes na kagaya ng dati na tayo ay pinagkakaisa, tayo ay pinagsasama-sama upang tulungan at isipin at itrabahuhin at bigyan ng solusyon ang mga problemang hinaharap natin. Ang mga ilan na nakaraang administrasyon ay kanilang ginawa, ito ay kabaliktaran. Ang ginagawa nila ay pinaghihiwa-hiwalay ang mga kapwa Pilipino, pinag-aaway-away ang kapwa Pilipino, winawatak-watak ang ating lipunan. At bakit nila ginagawa ito? Ginagawa ba nila ito para sa kapakanan ng taong bayan? Hindi. Ginagawa nila ito para lamang sa politika. Ginagawa lang nila ito para ang sarili nila ay sakaling manalo ulit sa susunod na halalan. Ginagawa nila ito para yung mga kapartido nila ay matulungan nila. Hindi nila iniisip kung ano ang kabutihan ng ating mga kababayan. Kaya ang aking ipinaglalaban at panindigan, lalo na habang buhay ko na naging panindigan yan sa aking pagserbisyo sa publiko. Ngunit sa kapalagay ko, lalo na ngayon, ay matindi na, matingkad na ang pangangailangan na kailangan baguhin ang pag-iisip na yan. Kailangan na natin baguhin ang pag-iisip ng ating mga leader tungkol nga sa pagkakaisa ng ating bansa. Kaya natuwa ako nung pinapanood natin yung palabas kanina. At anong sinasabi ng inyong gobernador? In unity, there is strength. Yan ang kailangan natin dapat ipaalala. At sa palagay ko, idagdag na natin sa tanong ng inyong butihing gobernador. Ay tatanong natin, kayo ba na kandidato, kayo ba ay ipag-iisa ninyo ang inyong kababayan o ipag-aaway-away ninyo? Kayo ba ay ipapaalala ba ninyo na ang Pilipino ay ang maaasahan lang ang tulong ay galing sa kapwa Pilipino rin. Na ang magmamahal sa Pilipino ay Pilipino rin. Kaya ito ang ating pangangailangan. Ito ang ating dapat puntahan. It is time that we remember na kahit na tayo Ilocano, tayo Tagalog, tayo Waray, Bicolano, Bisaya, kahit saan man manggaling, kayo pa rin ay Pilipino. At dapat ibalik natin ang sitwasyon. Dapat ibalik natin ang pag-iisip. Dapat ibalik natin ang prinsipyo na sinusundan dati natin ng ating mga leader. Ibalik na dapat tayong mga Pilipino ay magkaisa na. Tayong mga Pilipino ay magtulungan. Tayong mga Pilipino ay magmahalan. Diyan lamang sa paraan na yan, natin makikita na ulit magiging progresibo ang Pilipinas, na ulit magiging masigla ang ating ekonomiya, na muli makikita natin, mararamdaman natin at ay may babalik ang respeto at ang galang na ibinibigay ng ating mga kaibigan na galing sa ibang bansa. That is the call of the nation today. Yan ang kailangan, yan ang inaasahan ng taong bayan sa atin. Kaya, pampitong tanong
doon sa listahan ng tanong ng ating butihing gobernador, itanong natin, kayo ba ay para sa pagkakaisa o kayo ba ay para sa paghahiwa-hiwalay ng Pilipino? Kung hindi kayo hindi kayo lumalaban at naninindigan sa pagkakaisa, ay maghahanap na lang kami ng kandidato na ipinaglalaban na ang Pilipino ay nagmamahal sa isa't isa, ang Pilipino ay tumutulong sa isa't isa. Yan lamang ang paraan para natin maaabot ang ating mga layunin, ang ating mga pangarap. At masasabi natin na pinaganda na, hindi lang tayo bumoto, hindi lang tayo nagtrabaho, pero tayo ay pinanindigan natin ang prinsipyo ng pagkakaisa at tayo ay tumulong sa ating bansa. Maraming salamat sa inyo lahat.